Hello mga kalobs! Kumusta po kayo? Tara at mag-almusal po tayo mga kalobs. Niluto na nga po pala ni Mama lahat ng hotdog na natira. Dahil sa aming lahat na daw po kasi ito, bibigyan daw po kasi ni Mama sila nanay. Bumili pa nga po si Papa ng ketchup dahil naubusan nga po kami. At etong nakasashay na nga lang po yung binili po muna niya. Nasanay na rin po kasi akong may ketchup kapag po hotdog o itlog yung ulam namin. At pumunta po pala ako sa bahay nila nanay mga kalobs. Eto nga at buhat-buhat ko po si baby. Naliligo pa po kasi si mama niya, kaya sabi ko po kay nanay ay ako na lang po muna ang magbubuhat. Nag-aalangan pa nga po si nanay na ibigay sa akin, baka daw po kasi ay mahulog ko si baby. Lalaki po pala siya mga kalabs ha, pinasuot nga lang po sa kanya ng tita ko yung damit ng pinsan ko dahil wala pa nga daw po siyang sando. At nung nangalay na nga po ako mga kalobs, ay binigay ko na nga din po si baby kay nanay. Namalengke rin po pala sila mama at papa kaninang umaga. Kaya eto nga at inaayos ko na rin po yung mga napamalengke nila mama. At aba, bumili nga po sila ng paborito kong mangga. Mura lang daw po kasi ang mangga mga kalobs, kaya dinamihan na daw po nila ang kuha. At sa totoo lang ay matamis nga po yung mangga. At bago po pala mag-alas 2 mga kalobs, ay pinagtimpla na nga din po ako ni Papa ng kape niya. May pasok po kasi siya kaya ako na nga lang po yung inutusan niya pong magtimpla. Pasensya na nga po sa gulo ng buhok ko, nakahiga po kasi muna ako bago po ako magtimpla ng kape. Ngayon nga lang po ulit magpapatimpla sa akin si Papa ng kape. Dahil madalas po kasi ay puro Milo na po yung iniinom niya. Namimiss niya na rin po siguro na humigop ng kape. At nung paalis na nga po si Papa ay nagpaalam na nga din po ako sa kanya. At pagkaalis po pala ni Papa ay gumawa nga po si Mama ng paborito po nilang kimchi. Sayang lang daw po kasi yung Chinese petchay na binili po nila nung isang araw. Ngayon nga lang daw po ito matitimpla ni Mama dahil kaninang umaga lang daw po kasi sila bumili ni Papa ng mga ingredients ng kimchi. Hinalo na nga din po pala ni Mama yung Chinese petchay sa ginawa niya pong sauce ng kimchi. At dahil wala nga po pala kaming plastic gloves mga kalobs, ay eto na nga lang pong malabo yung ginamit ni Mama sa panghalo-halo dito. Kapag daw po kasi walang plastic na ginamit sa panghalo, ay mainit nga daw po yung chili powder sa kamay. At isa pa, baka daw po kasi mabilis daw po itong mapanis. At ayan na nga mga kalobs, naisali na nga din po ni Mama yung mga kimchi sa lagayan. At nung dumating na nga din po pala yung tito ko mga kalobs, ay lumabas na nga din po sila nanay. Sasabay na rin po kasi sila nanay papunta nga pong Tuguegarao. Uuwi daw po kasi sila sa Linao at kasama nga din po yung mga pinsan ko, pati po si kuya. Graduation po kasi ngayon ng mga pinsan ko doon. Pinasama na nga din po ni Mama si kuya sa kanila. Bukas naman po ay susunod din po kami doon. Magmumotor nga po pala kami mga kalobs. Nung pasakay nga po sila dito sa sasakyan ay parang gusto ko nga din pong sumama. Kaya lang kapag po kasi sumama ako ay wala na nga pong kasama si Mama sa bahay. Kaya nagpaiwan na nga lang po ako. Galing po pala sa biyahe sila tito at dinaanan na nga lang po nila sa bahay sila nanay. Para hindi na nga din daw po sila mag-commute dahil ang mahal nga daw po ng pamasahe. Dadaan naman daw po yung sasakyan sa bahay nila sa Linao. At pagka-uwi nga po namin ni Mama
mama sa bahay ay nagsimula na nga din po kaming magluto ng palabok. Ako na nga lang po ang nagdurog nitong chicharon. Ibibigay po kasi ni mama yung mga palabok sa tita at tito ko po na nag-graduate din po dito. Sayang nga lang daw po mga kalobs at hindi pa nga daw po nakakaluto si mama nung dumating sila tito. Magpapadala daw po kasi sana siya ng palabok sa mga pinsan ko rin po na nag-graduate ngayon. At ayan, naiprepare na nga din po namin ni mama yung palabok. 2 tray po pala yung nagawa ni mama. Pinabawasan ko po pala ito kay mama dahil sabi ko nga po na magtira po siya para sa amin nila papa. Nagsabi daw po kasi si papa kay mama na magbukod daw po siya ng palabok. Para pag uwi niya po ay kakain din daw po siya nito. At ayan, dinadala na nga din po namin yung mga palabok sa mga nag-graduate. Eto nga pong isa ay kay Tita Nicole. Kaya lang ay natutulog po siya, kaya dinala na nga lang po muna yun ni mama sa kusina nila. At ito naman pong isa ay para po kay Tito Raymart. 2 po kasi silang nag-graduate ngayong araw At dinadala na nga din po namin yun sa bahay nila. Malapit lang din naman po kasi ito sa amin mga kalobs. Pumasok na nga po kami ni mama dahil diretso na nga po kami sa kusina nila. Nandito naman po si Lola. Kaya lang pagpasok namin ay nasa CR po pala siya. At nakapagluto na rin po pala si Lola At pagkalabas nga po ni Lola sa CR ay binigay ko na nga din po itong palabok. At nag-thank you nga po siya sa amin mga kalobs. At pag-uwi nga po namin ay nagpatimpla nga po ako kay mama ng palabok ko. Tignan niyo naman at napakadami nga po nitong nilagay ni mama Pero sabi naman po ni mama kung ano nga daw po yung hindi ko makain ay kakainin niya na nga lang daw po mamaya. Pero dahil nagugutom po ako, feeling ko ay mauubos ko po ito lahat. O di po ba, buong-buo pa nga po itong itlog na nilagay ni mama sa palabok ko. Para daw po kasi ay mabusog ako mga kalobs. Sa totoo lang ay nakakabusog nga po itong palabok kahit hindi ka na po magkanin. At sa totoo lang baka hindi na nga din po ako makakain mamayang gabi. Sa dami ba naman po nitong sinandok sa akin ni mama? Yun lang po mga kalobs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.